ikaw as a parents, as a magulang, as a nanay, paano mo mapipigil ang anak mo sa kakaiyak? So, ganito kasi yan. Kapag umiiyak yung mga anak nyo, hayaan nyo lang siya. Hayaan mo siyang umiyak ng umiyak. Kasi mapapagod din yan sa kakaiyak, matutulog din yan. Titigil din yan kusa. So, ikaw ina, dapat malinaw yung rules mo sa bahay mo. Malinaw yung rules mo sa pagiging ina mo. Malinaw ang rules mo sa mga anak mo. Baka naman, pag umiyak yung anak mo, ikaw pa magsasabi ng sorry. Ikaw pa sorry, ikaw pa maglalambing, ikaw pa magsasabi ng sorry sa anak mo. So, mali yun. So, mali yun na ikaw na ang magulang, ikaw pa magsusorry sa anak mo. So, baliktad na ang nangyari, guys. So, ang parent na ang susunod doon sa anak na alam mo namang mali yung anak mo. Hayaan mo siya mag-tantrum dyan. Hayaan mo siya umiyak ng umiyak. Matitigil din yan. Kunyari, na mamimili kayo, sasama mo siya sa mall, sa groceryhan. Hindi pa lang kayo papasok ng mall o groceryhan. Ipaintindi mo na sa anak mo na, anak, ito lang bibili natin ha. Magmumall tayo, lalabas tayo, pero hindi tayo bibili ng laruan, hindi tayo kakain sa labas, kundi bibili lang tayo ng bigas. Yan. Ipaintindi mo lang sa anak mo kung yung malinaw na rules para pagdating doon, maisip niya na ay, ito sinabi ni mama na hindi kami bibili ng laruan, hindi kami kakain sa labas, bibili lang kami ng bigas. Pag nandun na kayo sa lugar na yan, sa grocery o sa mall, hindi maiwasan ng mga anak mo na magtuturo ng mga laruan. Actually, kadalasan talaga mga laruan na ituturo sa mga anak natin pag nasa mall tayo. Ganito lang sabihin mo sa kanya, anak, yung pera natin tama lang, pambili lang natin ng bigas, pambili natin ng grocery, pambili natin ng gatas mo. So, kung hindi na yan, kung hindi na yan yung strategy mo, kung hindi na yan gagana, hindi na yan ng anak mo, parang nananawan siya sa doon na lang lagi, yun na lang lagi yung mo, yung rason mo, yung way mo. So mag-isip ka na, bilang ikaw magulang, mag-isip ka na ng ibang paraan para hindi siya mamimilit na bilhin yung bagay na yun, no? Ikaw ina, dapat pagdating sa mga ganyan, creative ka, meron kang marami ka dapat alam tungkol dyan. Kasi, pag hinayaan kasi natin yung mga anak natin, guys, na hingi ng hingi, tas binibigyan din natin. So, nasa isip talaga nila, kaya pala ni mama magbigay ng gito. Kaya pala na magulang ko, nabigyan ako ng ganyan. So, hanggang sa paglaki, guys, isipin ng mga bata na kaya natin, na ibigay yung mga luho nila. So, bata pa lang, titrain na natin sila kung ano yung tamang rules. Dapat ikaw magulang, ipaintindi mo lang sa kanya, linawan mo lang yung pagiging ina mo, linawan mo lang yung rules mo, yung rules mo pagdating sa mga anak mo, yung mga tungkol sa mga bagay na yan. Kasi hindi talaga maiwasan, guys, yung mga anak natin, magtatantrum talaga yan sa pag nasa mall na. Kasi ang isip nila yan, guys, pag nasa mall na laro, laruan, bagong damit, yan ang isip nila. Pero ayun nga, iparemind sa kanila na yun lang, pumunta kayo na kasi yun lang ang bibilhin nyo. So para sa akin, guys, yun kasi ang usually ginagawa ko mula doon sa pinakaunang baby ko hanggang sa bunso ko ngayon. So hindi ko talaga sila binibigyan kahit alam kong kaya ko naman bilhin yung mga bagay na gusto nila. So hindi ko sila pinapalaki sa luho. Even sa mga damit, guys, hindi ko sila binibilhan laging bago, hindi. Kung kaya kong bilhin. Pinag-iipunan. At saka yung mga anak ko, yun ng mga anak ko nag-aaral na, tinuruan ko sila paano mag-ipon. Para pagdating ng araw, kung may gusto sila, mabili nila sa pamamagitan ng sarili nilang ipon. So, nasa atin na yun bilang magulang kung paano natin i-discipline yung mga anak natin. So, yun lamang, guys. Sana may natutunan sa ating parenting tips ngayon. Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe po.
At susunod naman pag-uusapan natin yung paano magtayo ng negosyo o paano mapalago ang negosyo. So abangan niyo po yan guys sa aking YouTube channel. Please po subscribe, please po comment and share po sa aking mga videos po sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po guys. God bless po.